Sa mga headlines, former rebels, isiniwalat ang sistema ng NPA recruitment sa mga paaralan sa isinagawang Senate hearing. House dedication awarding at turnover ceremony ng IP housing project sa Malita, Davao Occidental isinagawa. Kabuuhang 9 na milyong pisong pondo na AX sa Davao del Sur ipinamahagi. Silipin ang mga hakbang ng probinsya ng Davao Oriental sa sustainment phase effort nito kontra insurhensiya. Candidate Soldier Corps Class 766-2023 matagumpay na nakapagtapos. At para sa ating kwentong Pugay Kamay, ma-inspire kung papaano itinaguyod ni Miss Willian Ann Barot, Chief Civilian Human Resource ng Aguila Division, ang kanyang civilian professional career sa mundo ng kasundaluhan. Tutok na sa Aguila News Network. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, hatid namin ang mga kwento ng pangarap ng bayan, pag-asa sa mga nanghihina, pag-unlad at pagbabago, nagbabalita, naglilingkod, nagmumulat. Dahil sa mata ng bayan, katotohanan ang ipinapakita. Mga balitang mula sa Pilipino, para sa Pilipino, Aguila News Network. Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Mas paigtingin pa ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga hakbang para maprotektahan ang sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga kabataan na hindi sila mahikayat ng CPP, NPA, NDF na maging membro ng komunistang teroristang grupo. Sa kakatapos lamang na public hearing and investigation on Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Narito ang report. 18 taon pataas ka na ba? Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan? Handa ka bang maglingkod sa bayan? Handa ka bang lumaban at lumahok sa digmang bayan? Sino mang hindi bababa sa 18 taong gulang, may malusog na pangatawan at isip, anumang nasyonalidad, lipi, kasarian o relihiyon, handang lumahok sa demokratikong revolusyon bayan laban sa nagaharing reaksyon, ay maaaring maging kasapi at mandirigma ng bagong hukbong bayan. Tara! Tara! Sapi na sa NPA. Klarong-klaro ang mensahe, ang panawagang sumampa sa NPA. Ito ang mga binitawang kataga ni na Evelyn, Kate, Alma, Serapion, Arian, Joy, Daniel at Noel. Mga dating rebelde na ngayon kumikinang sa kanilang propesyon matapos magdesisyong magbalik loob na sa pamahalaan. Anila, hindi kwento-kwento o haka-haka lamang ang NPA recruitment. Totoong nangyayari ito at nag-uumpisa ito sa mga paaralan. Sa kanilang pagsalang sa Senate Inquiry, 29 ng Nobyembre, katuwang nila ang katapangan na isiwalat ang katotohanan patungkol sa radicalization na ginagawa ng New People's Army. Ako po yung nakapasok sa UP taong 2007 po. I was then 15 years old pagpasok ko sa UP Visayas. Ako po ay sumali sa League of Filipino Students nung first year po ako. Buwan po ng September, Mr. Chair, September 2007, ako po ay pinadalo sa isang eksklusibong pagpupulong ng mga piling kasapi ng LFS sa aming school. Dito po tinalakay yung importance ng armed struggle ng NPA bilang pangunahin daw at mapagpasyang anyo ng pakikibaka para matamo yung pambansang kalayaan at demokrasya daw ng ating bansa. We work discreetly to support the NPAs in Iloilo and Capiz. So from medical supplies, network of boarding houses, mostly sa paligid po ng community ng UP Visayas, at facilitation ng mga mag-i-integrate o mag-i-immerse ng mga KM members patungo sa mga units ng NPA. Ako po ay naging miyembro ng Gabriela Youth, UP Mindanao. Ako po ay naging chairperson noong 2012. 2013, naging spokesperson ng Gabriela Youth Davao Region. Naging member po ako ng Malayang Kilusan ng mga bagong kababaihan at naging chairperson din po ako ng Alyansa ng mga Aktibong Kabataan sa UP Mindanao. Ang nag-recruit po sa akin ay si
Rendel Raya and Perper Cagula. He was the president of the University Student Council of the University of the Philippines Mindanao in 2011-2012, former Davao City coordinator of the League of Filipino Students, and Southern Mindanao coordinator of the Kabataan Party List. Kasi before po ako nag-NPA, meron po kaming immersion sa UCCP Haran. If you remember ang Bakwit, no, majority, may 1,300 no na mga Talaingod Manobog from Talaingod, Davao del Norte na nagbakwit. So si Kenlan, siya po yung isa sa mga nakakausap ko dahil siya yun nga, Secretary General at that time. At kami po bilang mga miyembro ng Gabriela Youth, League of Filipino Students, Anak Bayan at iba't iba pang mga legal front organizations ng CPP-NP, NDF ay binigyan ng na tulong sa Bakwit campaign. So sabi din ni Joma, sabi niya mismo, the armed revolutionary movement and the legal democratic movement can only succeed when they attract the young men and women in great numbers. So hindi natin mapagkakaila na si Joma na mismo ang nagsabi na ang target para mapasigla ang kilusan ay ang mga bata, young men and women. Hindi mo akalain na may mga gano'n na demonyo sa loob ng universidad. Ang luha ng isang ina na si Mary Francis Therese Meriviles ay isang hinagpis na ayon sa kanya, walang magulang sa mundo na pinangarap na maging isang armadong NPA ang kaniyang anak. During election po 2016, ginapit po ng Kabataan Party List ni Nery Colmenares para po sa kanila ng mga political rallies nila, mga propaganda nila dyan, na magkabit ng mga propaganda nila. Masakit po sa isang magulang, yung 16 years old mo na anak, ginpin na yung bata na dinala mo sa universidad para makatapos ng pag-aaral, dinala nila sa bundok para maging NPA. Nanindigan naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi tatantanan ng pamahalaan ang lahat ng mga mapapatunayang may pakana sa pagmamanipula sa mga inosenteng kabataang Pilipino para humawak ng sandata at mag-alsa laban sa gobyerno. Alam ko na kilala niyo kung sino yung nag-recruit, dapat yun ay nakasuhan na. Kasi alam ko hanggang ngayon, nandiyan pa yan sa mga eskwela ninyo. Sige pa rin pang-recruit, sige pa rin pangluloko ng mga tao. Yung mga teachers na yan, na mga professors na andyan pa sa mga universities, sige pa rin yan hanggang ngayon. So tinitingnan ko kung sino yung pasok sa effectivity ng Anti-Terror Act para makasuhan na yung mga tao na yan. Sa datos ng Department of Education, 10,883 na mga paaralan sa buong bansa ang nag-ulat sa ahensya sa mga nangyayaring karahasan na hatid ng mga NPA sa mga taong 2009 hanggang 2010 at 2017 hanggang 2018. Dagdag nito, suportado ng DepEd ang Senate Resolution 863 kung saan nakikita ito ng ahensya na magtatanggol sa educational institutions sa bansa laban sa mga komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Mas payayabungin pa ng probinsya ng Davao Oriental ang turismo nito para makaakit pa ng mga potential investors na makakapagbigay ng trabaho sa lahat ng sektor, pati na rin sa mga former rebels sa probinsya. Mas pagtitibayin rin ng provincial government ang relasyon nito sa iba't ibang etnisidad sa probinsya, alinsunod sa sustainment phase effort ito kontra insurhensiya. Narito ang report. Hindi mapagkakaila na kapag sinabing Davao Oriental, lakwatsa ang maiisip ng buong madla. Sino naman ang hindi mawiwili sa turismong hatid ng probinsya? Mula sa dagat hanggang sa bundok, tiyak na marami kang mapagpipilian. Ngayong papatapos na ang taong 2023, hangad ni Davao Oriental Provincial Governor Honorable Nino Sotero L.Uy na mas tudoble pa ang pagpasok ng mga investors na makapagtataas pa ng employment rate sa probinsya. Kasabay na rin dyan ang paglago ng produksyon ng mga itinatag na People's Organization na isa sa mga prioridad ng probinsya na mapalakas ang marginalized sector at maging ang mga former rebel. Dako kayo ang pagsaka sa ato ang turismo, sa ato ang mga investors, nag-anhi dinhi, mga negosyante. Dako kayo nga challenge kung saan pag-sustain. That is why ang atong gihimo is gi-empower nato ang ato ang mga
Especially katong mga former rebels nato, mga friends rescued. After nga mibalik sila sa sabakan sa atong panggobyerno, ato silang giatiman, atong gitagaan og pagtagad. Ang usa gyud nga kailangan tutukan nato is ang about po sa infrastructure, ang ilang accessibility, pagdala sa ilang mga abot, sa ilang mga produkto, padulong diri sa ubos, no? Patuloy na nakikipag-ugnayan ang probinsya sa Department of Interior and Local Government para sa iklip ng mga former rebels. Pagtataguyod sa edukasyon ng mga FRs sa ilalim ng Alternative Learning System, kagapay ang Department of Education. Hindi rin maisasantabi ang mga skills training program ng Department of Trade and Industry at marami pang iba. Sa kabilang banda, nilalakad din ng probinsya ang pagsasaayos ng relasyon nito sa pagitan ng Bangsamoro communities at tuluyang maging peace partners ng Davao Oriental sa gabay ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Well, total victory for as long as naata dinhi. As I've said, this is a continuing struggle. Dili pwede kay tungod insurgency free na ta, so wala na po nato ang mga serbisyo. No? Kung unsa tong gibuhat nato sa una to achieve peace before achieving this status as insurgency free, the more that we have to help one another to pool our resources together para masustain nato ang gains that we have so far achieved. No? Ang ato ang mga associations from these communities, especially from the MNLF and MILF, ato na pong naparegister sa ato ang mga partner agencies, just like for example DOLE and DSWD, tungod kay gusto pod nato sila nga matagaan o mga livelihood assistance sama sa gihatag nato sa ato mga former rebels. Kinikilala naman ng probinsya ang papel ng bawat sektor na kinabibilangan ng Davao Oriental Provincial Peace and Order Council na magiging tulay para maisakatuparan lahat ng mga nailatag na programa sa ilalim ng Insurgency-Free Davao Oriental. At hindi lamang maisasapapel ang lahat, kundi konkretong maisasabuhay ang mga diskusyong pangkapayapaan at seguridad. Matagumpay na isinagawa ang House Dedication Awarding at Turnover Ceremony ng IP Housing Project, a joint NHA-PLGU housing program sa layuning mabigyan ng maayos na tirahan ang mga former rebel at IP community sa Malita, Davao Occidental. Si Aguila Trooper Johnson Melitado sa detalye. Whole of the Nation approach, muling naipamalas ng lokal na pamalaan ng Davao Occidental kasama ang kasundaluhan ng 73rd IB at mga lokal at nasyonal na ahensya ng gobyerno ang pagkakaisa para tuluyan na makamit ang inclusive at sustainable peace sa bansa. Maalala nung isinabatas ang Whole of the Nation approach para puksain at tuluyan ng wakasan ang insurensiya sa bansa noong December 2018 ay libo-libong mga dating rebelde ang piniling sumuko at bumalik sa gobyerno para magbagong buhay at tamasain ang payapa at payak na pamumuhay. Kasama dito ang 78 benepisyaryo, kabilang ang mga dating rebelde, mga aktibong taga-suporta ng komunistang grupo na nag-alsa-masa noong kalakasan pa ng NPA sa lugar at mga affected indigenous people. Ang mga ito ay maswerteng napamahagian ng libreng pabahay sa isinagawang joint NHA-PLGU housing program na may temang Balay Aron Pamilya Mahamugaway sa probinsya ng Davao Occidental na ginanap sa Barangay Dato Danwata, Malita, Davao Occidental noong ika-28 nitong Nobyembre 2023 na nakaangkla sa layunin ng Whole of the Nation approach na tuluyan ng wakasan ang insurhensiya sa bansa. Narito ang ating report. Nagkaroon ng House Dedication, Awarding and Turnover Ceremony sa programang Malita Indigenous People Housing Project, a joint NHA-PLGU housing program na may temang Balay Aron Pamilya Mahamugaway sa probinsya ng Davao Occidental na ginanap sa Barangay Dato Danwata, Malita, Davao Occidental nitong ika-28 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay inisyatiba ng Provincial Local Government Unit ng Davao Occidental katuwang ang National Housing Authority na naglalayo na matulungan at mabigyan ng maayos na tirahan ang mga benepisyaryo. Kabilang dito ang mga dating rebelde o former rebel, mga dating nag-alsamasa at mga indigenous people na hirap sa kanilang pamumuhay. Makahatag kini og inspirasyon
ug motivation kaninyong tanan mga beneficiaries nga inyong ampingan ug inyong palambuon kining maong mga proyekto o programa nga inyong nadawat kay kini alang man sa kaugmaon ug kahayag sa kaugmaon sa inyong mga anak. Ang pagpili sa mga mabibinipisyuhan ay dumaan sa pagsusuri at tiniyak na sila ay karapat-dapat na makakatanggap sa tulong ng Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO ng Davao Occidental. Nagkaroon ng simpleng programa upang masimula ng seremonya na dinaluhan ng mga pangunahing pandangal mula sa National Housing Authority, Pamalaan ng Davao Occidental, PSWDO, Kapulisan, Pagro, mga barangay official, maging ang kasundaluhan ng 73rd IB sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jai Christian P. Mendoza. Itong mga bahay na nasa ating likuran ngayon ay ito yung tanda ng ating pagkakaisa ng mga former rebels, ng mga IP, sa effort na rin ng ating mga local government, local chief executives at ng national government. Nagkakaisa ang lahat para maging mabuo ang mga bahay na ito na pinamimigay sa ating mga beneficiaries. So dito natin makikita yung tunay na kahulugan ng whole of nation approach. Nagkakaisa po tayong lahat para maipamimigay sa ating mga beneficiaries. Sinundan ito ng dedication service kung saan binigyan ng bendisyon ang bawat bahay. Nagkaroon rin ng awarding of certificate para formal na ma-turnover ang kanilang mga bahay. Ito ay parte ng EO70 o pagpapatupad ng Whole of Nation approach upang mapadali, maisaayos at madaling maihatid ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs o lugar na dating kuta ng mga komunistang teroristang grupo. Nilalayo ng Whole of Nation approach na maging tulay upang ang mga pambansang ahensya ay makapagbigay ng tulong sa mga lokal na pamalaan sa mga programa at proyekto na hindi na kayang gampanan o punduhan ng lokal na pamalaan tulad ng pagbibigay ng publikong serbisyong pangkalusugan at iba pa, hindi lamang sa sentrong bayan kundi ganun din sa mga liblib na lugar. Unya dako kay kog pasalamat sa kaning gobyerno karon nga naghatag og kining pagpakambana sa katawhan ug sa kaming mga surrenderes. Laking tuwa at pasasalamat ng mga dating rebelde at mga benepisyaryo ng nasabing programa na sila'y binigyang pansin ng lokal na pamalaan tungo sa matiwasay na pamumuhay at pagbabagong buhay. Umuwi sila ng may ngiti at pag-asa na makakamit ang kanilang inaasam na bagong buhay sa tulong ng serbisyong handog ng kasalukuyang administrasyon. Aguila Trooper Johnson Militado para sa Aguila News Network. Mahigit 3,000 residente mula sa mga bayan ng Magsaysay, Kiblawan at Matanao, Davao del Sur ang nakatanggap ng kabuuhang 9 milyong pisong halaga ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX mula sa Department of Social Welfare and Development, Davao Region. Si Aguila Trooper Jeff Asan sa detalye. Nakatanggap ng kabuuhang halagang 9 million pesos na assistance to individuals in crisis situation ang 650 na residente mula sa munisipalidad ng Magsaysay, Matanao at Kiblawan na bahagi ng probinsya ng Davao del Sur nito lamang November 8, 2023. Ang aktibidad ay programa ng Department of Social Welfare and Development Office na pinangunahan ng tanggapan ni Senator Amy Romualdez Marcos at lokal na pamahalaan ng mga nasabing munisipalidad. Nakipagtulungan naman ang 39th Infantry Battalion sa Philippine National Police at lokal na pamahalaan ng mga nasabing munisipalidad upang masiguro na maging payapa at maayos ang implementasyon ng nasabing aktibidad. Kani nga mga inisyatibo pinaagi sa opisina ni Senator Amy o si Senator Amy Marcos mismo, gusto niya sa misking gamay nga pamaagi matilawan ninyo og iyang mapaabot ang iyang gugma diri sa inyong munisipalidad. Sa kabilang banda, ang nasabing programa ay naglalayong ipaabot at ipadama ang tulong ng gobyerno sa mga taong nakakaranas ng matinding kahirapan, lalong-lalo na sa mga tinaguriang geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang bawat programa at serbisyo ng gobyerno ay makakarating sa bawat Pilipino. Jeff Asan,
para sa Agila News Network. Silipin ang mga kaganapan sa kakatapos lamang na graduation ceremony ng Candidate Soldier Corps Class 766-2023 sa 10th Infantry Agila Division Philippine Army. Si Agila Trooper Brian Belutindos sa detalye. Ganap ng mga sundalo ng Agila Division ang 141 candidate soldiers na sumailalim sa 32 linggong matinding pagsasanay sa Candidate Soldier Course cross-trained with Infantry Orientation Course sa ginawang closing ceremony sa loob ng Camp General Manuel Tian Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro, ika-29 ng Nobyembre taong kasulukuyan. Pinangunahan ni Commission on Human Rights, Davao Regional Director Attorney Jeanette Rose Baroquillo ang pamimigay ng baril sa mga bagong sundalo kasama sina 10th Infantry Agila Division Commander Brigadier General Alan D. Hambala, Lieutenant Colonel Julius M. Munar, 10th DTS Commandant at iba pang matataas na opisyal ng Agila Division. Ang pamimigay ng baril ay panata ng isang kawal na sumisimbolo ng pagtanggap ng mabigat na tungkulin na kailanmay di tatalikdan dahil sa mga sakripisyo dapat isakatuparan dahil kasiyahan ng paglingkuran ang inang bayan. One of the very important parts sa program na ito is the symbolic entrustment of firearms by the Regional Director of the Commission on Human Rights. Napakasimpleng tingnan, but it symbolizes the trust and confidence ng ating mga kababayan, lalo na ating mga civilian sector, ang kanilang tiwala na kayo ay magdala ng ganyang klaseng armas. Ang Candidate Soldier Course Class 766-2023 o maragtas, marangal na tagapagligtas, kahulugang walang imposibleng sa laging determinado, tapat at responsableng kawal na sinanay hindi lamang sa pakikigdigma, ngunit dala rin nila sa paglabas ang aral patungkol sa financial literacy, gender sensitivity, personal hygiene, spiritual enlightenment, military courtesy at iba pang pag-aaral tungkol sa batas ng digmaan at konstitusyon ng bansa. Nanguna naman sa buong klase ang Tubong Quirino, Isabela City, si Private First Class Cherish Ann C. Pandaan sa Candidate Soldier Course. Samantala si Candidate Soldier Private Jessa N. Pugyo ang nanguna naman sa Infantry Orientation Course Class 27-2023. Ayon sa dalawa, pinaguhugutan nila ng lakas ang kanilang mga pamilya sa loob ng 6 na buwan na pagsasanay. Sir, nakaka-challenge talaga siya. Pero if you pray talaga na makakaya mo yung mga challenges na yon, tapos yung dala-dala mo yung mga inspiration mo during the training, sir. Makakaya mo yung training, sir. Yung family ko, sir. Especially my mother. Kasi meron kasi siyang, may problema siya sa health niya, sir. So, kailangan niya ng, pangtustos. So, bilang ako yung, sir, natitirang single sa family. So, ako yung may responsibility sa kanya. Which is, pinagbubutihan ko yung ginagawa ko sa loob. So, ayun po, nakayanan ko lahat. Binigyang paalala ni CHR Davao Regional Director Baroquillo ang sundalo ng dalhin ang mga halagang itinanim sa kanilang pagsasanay. You will now take on the responsibility of maintaining and making better the 10th Infantry Division's human rights records and pro-human rights operations and advocacies. As members of the armed forces, you are not only guardians of the nation, but also stewards of the principles that define our shared humanity. Tumanggap rin ng Leadership Award si Private Jerry Tabay, Class President. Samantala tumanggap rin sila Private Humbe Escobar, Private Marcos Goyha, Private Jonel Alvarado, Private Janel Amarillo. Samantala sa patuloy na pag-abot sa ukbong katiyan patungo sa pagiging world-class army, di kalibreng pagpili ang isinagawa bago sumabak sa pagsasanay ang naturang pangkat kung saan ang candidate soldier na madideploy sa ibang unit sa ilalim ng Agila Division. Mula dito sa Mawab, Davao de Oro, Brian Belutindos para sa Agila News Network. Agila Troopers, para sa ating kwentong Pugay Kamay.
subaybayan natin ang buhay ni Miss Willian Ann Barot, ang kasalukuyang Chief Civilian Human Resource ng Aguila Division, kung papaano niya inabot at ginampanan ang kanyang professional career sa mundo ng kasundaluhan. Si Aguila Trooper Precious Medrano sa detalye. Ang babae ay bihirang makita sa isang army camp. Maaring isa siyang babaeng sundalo. Ngunit papaano kung ikaw ay isang babaeng sibilyan na nagtatrabaho sa isang kampong tigasin ang mga taong nasa paligid mo? Ito ang matapang na hinarap ni Chief Civilian Human Resource ng 10th Infantry Aguila Division na si Ann Barot, tubuong Tagum City. Si Ann ay nagtapos sa kursong Bachelors of Human Resource sa Ateneo de Davao University. Isang mabait na anak, masayahing kaibigan at mapagmahal na ina. Sa loob ng halos 8 taon, hawak niya sa ilalim ng CHR office ang civilian employees ng Aguila Division. Kabilang ang civilian nurses, medtechs, radiologists, accountants at iba pa. Nakatuwang ng 10th Infantry Aguila Division sa iba't ibang sangay ng tanggapan nito. Hindi naging hadlang ang mga pagsubok na kanyang kinakaharap upang dedikadong gampanan ang kanyang tungkulin at maging bahagi ng pagkamit ng kapayapaan. One of the reason why I stayed, because I want to be part of the change in the military. I think that's the right words to say. Kasi nasimulan ko siya nung peak pa ng insurgency and I want to be part of it. Hanggang ngayon, na insurgency free na siya. So ngayon we are trying to attain a transformed army, diba? So I want to be still part of that change. Hinihikayat ni Ann ang mga sibilyang maging parte ng usaping pangkapayapaan at tulungan ang kasundaluhan sa pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. The insurgency is not the goal of the insurgency free is not the goal of the army alone. It's a collaborative effort. So kung sundalo lang po natin yung nagtatrabaho, wala din po. Hindi talaga maa-attain itong insurgency free. Babalik at babalik yung mga NPAs natin. So that is why for our civilian listeners, please help the army. Kasi ayaw na natin na everyday may putukan, ayaw na natin na everyday may namamatay. So this is the goal of we need to keep our nation peaceful, or we need to keep Davao Region peaceful. And 10th ID is not only catering Davao Region alone. Meron na extended na tayo dito sa Bukidnon and Agusan area, so Surigao even. So hopefully lahat ng mga tao na nakakarinig ngayon, please help the army. Be with the army. Hindi naman sa but please help the army kasi the sacrifices of our soldiers, especially those in the field, hindi po yun basta-basta lang. They sacrifice their time with their family, so hopefully magiging mabayaran ba yung mga sakripisyo natin mga sundalo. Tunay ngang hindi hadlang ang kasarian upang maipakita ang pagmamahal sa bayan. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino, para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.